Sa ulo nitong hugis, imbudo at mahabang bibig, ang mga mamal na kasing laki ng Golden Retriever ay mapapaisip ka kung ito'y panda na nakatayo sa paa. Hindi ito higante at hindi rin langgam, pero ang pangalan nito ay magbibigay sa iyo ng ideya kung ano ang kinakain nito sa isang araw. Kumakain ng 35,000 langgam at anay, araw-araw kilala ang mga hayop na ito sa pagiging matakaw at kayang sorpresahin kahit ang mabagsik na jaguar at cougar. Kilalanin ang higantang walang ngipin na kumakain ng insekto at sumisira sa mga punso ng anay at langgam sa paligid, ang higanteng anteater. Sa agham, tinatawag itong Myrmecophaga tridactyla at maaring mabuhay ng 14 na taon sa ligaw na insekto lang ang kinakain. Mahina man ang paningin nito, napakahusay naman ang pandinig at pangamoy. Mahaba at payat ang katawan nito, magaspang at makapal ang abong balahibo, may malapad na pahilis na itim na guhit na may puting gilid mula leeg hanggang dibdib sa gitna ng likod. Kulay abong kayumanggi ang balahibo nito, puti ang harapang mga paa, may itim na guhit sa dibdib at likod at mabalahibong buntot. Ang tirahan at nakasunayang pagkain nila ang nagbigay sa kanila ng kakaibang pangangatawan. Ito ang pinakamalaki sa 4 na uri ng anteater na nabubuhay ngayon at hindi sapat ang tawag na anteater para sa kanila. Sila ay tunay na tagalipol ng langgam at gustong-gusto nilang kainin ang mga ito. Pero hindi lang iyon ang kinakain nila. Kumakain din ang mga anteater sa Central at South America ng salagubang, larba ng bubuyog, anay at iba pang insekto. May anteater sa kagubatan ng Panama na prutas ang pangunahing kinakain. Baka sa huli, tawagin na lang silang mga tagakain. Mula sa dulo ng kanyang muso hanggang sa dulo ng kanyang buntot, ang dambuhalang anteater ay maaaring lumaki ng 5.5 hanggang 7.5 talampakan ng haba. Ito lang ang kilalang nabubuhay na uri sa genus Myrmecophaga at kabilang sa kaayusan ng Pterygophaga kasama ang mga sloth. Kung ikukumpara sa ibang mga anteater at sloth na pangunahing naninirahan o eksklusibong naninirahan sa mga puno, ang uring ito ang pinaka naninirahan sa lupa sa lahat ng nabubuhay na uri ng anteater. Maaring ang mga ninuno nito ay dating nabubuhay sa mga puno, ngunit lumipat sila sa lupa dahil sa paglawak ng savanna sa Timog Amerika at pagdami ng mga kolonya ng insekto tulad ng anay na naging malaking pinagkukunan ng pagkain. Dahil dito, ang mga mamalyang kumakain ng insekto ay matatagpuan sa mga tropikal na savanna at kagubatan sa buong Timog at Gitnang Amerika mula Mexico hanggang hilagang Argentina at Uruguay. Bagamat nababawasan na sila sa Timog Amerika, dati silang nakatira sa mga mababang kagubatan ng Gitnang Amerika at ngayon ay sa Amazon Basin na lang at damuhan ng Paraguay at Argentina makikita. Ngayon, karaniwan na itong makikita sa mga damuhan ng Venezuela. Namumuhay sila na mag-isa o ng pares at kumakain ng mga langgam at anay sa pamamagitan ng pagpasok ng kanilang malagkit na dila sa pugad na binuksan gamit ang mahahaba, matutulis at hubog na kuko ng kanilang mga harapang paa. Dahil sa kakaibang pagkain, hindi na kailangan ng ngipin ng higanteng anteater kaya ito ay tinatawag na edentate. Sa halip, kaya nilang iunat ng sobrang haba ang kanilang dila. Tama yan, kayang ilabas ng higanteng anteater ang dila nito ng 2 talampakan para makakuha ng merienda. Kahit mahaba ito, makitid pa rin ang dila sa kabuuan at ang pinakamalapad na bahagi nito ay umaabot lang ng 0.4 hanggang 0.6 pulgada o 1 hanggang 1.5 cm kung hindi ka taga-Amerika. Ginagamit nila ang napakahabang bila na ito para manghuli ng mga insekto at ipinagmamalaki nila ang isa sa pinakamataas na ratio ng dila sa katawan sa mundo ng mga hayop. Naipapasok at nailalabas nila ito ng mga 100 at 60 beses kada minuto, halos 3 beses kada segundo. Ang paa ng higanteng anteater ay parang paa ng oso dahil sa mahahabang kuko na may habang 4 na pulgada at naglalakad ito gamit ang mga buko ng daliri. Tingnan mo ang 7 talampakang anteater na naglalakad sa damuhan, sabik dahil naamoy nito ang punso ng anay malapit lang. Gamit ang mabalahibong buntot na parang walis ng mangkukulam, nilalapan niya ang mga kolonya ng anay gamit ang madulas na dila at 18 pulgadang musong pang-amoy ng anay na parang sa elepante. Dihad lang ang mahinang paningin niya dahil malakas ang kanyang pang-amoy na 40 beses mas matindi kaysa tao. At sa pagkakataong ito, natuklasan niya na may masarap na uri ng anay sa ilalim ng bunto na ito. Dito niya ginagamit ang kanyang matutulis na kuko bilang sandata at naghuhukay ng butas para sa kanyang muso. Sa kanya ipapasok ang kanyang mahaba at madulas na dila na siyang nagtatapos sa kolonya ng mga anay at mga larba na naninirahan sa bunton.
Ang kanilang matutulis na kuko ay hindi lang para sa paghuhukay dahil kilala rin ang mga higanteng anteater na kayang lumaban sa malalaking pusa sa gubat tulad ng jaguar at cougar. Noong 2006 narinig ng reporter ng Guardian na si Jeremy Hans ang isang personal na kwento kung paano natagpuan ng ilang mga lokal ang isang higanteng anteater at isang jaguar na magkayakap sa tinatawag na yakap ng kamatayan na malamang ay nangyari matapos ang isang matinding laban gamit ang mga ngipin at kuko sa dilim ng gabi. Nang natagpuan ang mga bangkay, nakabukas ang panga ng jaguar sa leeg ng anteater kung saan tinusok nito ang arterya at ang 3.9 pulgadang kuko ng anteater ay nakabaon pa rin sa tagiliran ng jaguar. Sa video ng camera trap, hindi na tinag ang higanteng anteater na makasalubong ang jaguar. Nang umatake ang jaguar, nagdepensa agad ang anteater at lumaban. Isa itong klasikong sagupaan ng mga mangangaso na magkaiba ang uri, ang isa ay lumalaban para mabuhay at ang isa naman ay para sa kanyang biktima. Hindi tiyak kung sino ang mananalo dahil ang lalaking higanteng anteater ay may timbang na halos kapareho ng adultong babaeng jaguar mula 66 hanggang 110 libra. Kahit kumakain sila ng insekto, delikado pa rin sila. Karamihan sa zoologist ay magsasabing huwag guluhin ang anteater dahil ayaw nitong makipagkaibigan. Bagaman kadalasang iniiwasan ng mga anteater ang makipag-ugnayan sa mga tao, may mga ulat nitong mga nakaraang taon ng mga tao na nawalan ng buhay sa tuwirang sagupaan sa kanila. Noong 2014, iniulat ng mga siyentipiko ang brutal na pagkamatay mula sa depensibong posisyon ng dambuhalang anteater habang ito ay hinuhuli. Ang biktima ay nangangaso nang siya ay atakihin at napaligiran ng kanyang mga aso ang adultong anteater na tumayo ng tuwid at nagpakita ng nagbabantang postura. Dahil natakot mabaril ang mga aso, hindi nagpaputok ang mga aso. Nilapitan niya ang hayop na may kutsilyo pero nahawakan siya ng mga harapang paa nito. May mga sugat siya sa kaliwang singit at matinding pagdurugo nang mapalaya ng kanyang mga anak, ngunit namatay siya sa lugar ng insidente. Ang mga babae ay mga 20% na mas maliit kaysa sa mga lalaki at tumitimbang na humigit kumulang 44 hanggang 88 libra. Ang mga lalaki at babae ay nagkakaroon ng kakayahang magparami sa edad na 25 hanggang 4 na taon. Ang kanilang panahon ng pagbubuntis ay karaniwang tumatagal ng 120 hanggang 170 araw at kadalasan ay isa lang ang kanilang naipapanganak at pinapasuso nila ang anak sa loob ng 6 na buwan. Karaniwang mag-isa silang namumuhay pero nagsasama tuwing Marso hanggang Mayo. Ang mga lalaking anteater ay itinatago ang kanilang mga bayag sa loob ng kanilang katawan. Konti lang ang alam sa pagpaparami nila pero kaya nilang magparami tuwing 9 na buwan. Depende sa maraming bagay ang haba ng buhay nila sa ligaw pero sa pagkabihag, ang higanteng anteater ay pwedeng mabuhay ng hanggang 26 na taon. Ang adult na babaeng higanteng anteater ay nanganganak habang nakatayo at nakasuporta sa buntot. Ang anak ay may makapal na balahibo at kahawig na ng adult. Ang anak ay ginugugol ang unang taon ng buhay nito na nakasakay sa likod ng kanyang ina. Ang magkaparehong kulay ay tumutulong sa anak na magtago para hindi mapansin ng mga mandaragit. Nakakatulong din ito para magmukhang mas malaki ang ina at hindi kaakit-akit sa mga mandaragit. Laging kasama ng anak ang ina sa unang 4 na linggo ng buhay niya. Nakahiga siya, sumisiksik ang anak sa pagitan ng mga paa at sumususo ng hanggang 1 oras kada beses, umiinom ng 10% ng bigat ng katawan bawat araw. Kapag naglakad ang ina, sumasampa sa likod niya ang anak at sumasama. Hindi masyadong maingay ang mga higanteng anteater pero ang isang batang anteater ay kayang gumawa ng malakas at matinis na ungol para makuha ang atensyon ng ina kapag ito ay may problema. Matapos ang 1 buwan, mas madalas nang nasa lupa ang anak pero madalas pa ring sumasakay sa likod ng ina. Karaniwan, ang mga anak ay tumitigil sa pagsuso pagkalipas ng 2 buwan, ngunit maaari pa ring buhatin ng ina hanggang 9 na buwan at iniiwan ng ina pagdating ng 2 taon. Habang lumalaki ang anteater at natututo gumamit ng matutulis na kuko para butasan ng bunton ng langgam at ng mahaba at malagkit nitong nguso at mahusay na dila para kainin ng mga ito, kailangan din niyang mag-adjust sa masasakit na turok ng mga ito. Kaya ang higanteng anteater tulad ng nabanggit ay kailangang mabilis kumain. Sumusukli ang mga langgam ng masasakit na turok kaya ang isang anteater ay maaring gumugol lamang ng 1 minuto sa bawat punso habang kumakain. Hindi sinisira ng higanteng anteater ang pugad ng langgam para makabalik at kumain ulit.
Ang kanilang mga dila ay natatakpan ng maliliit na tinik na nakaturo pabalik sa kanilang lalamunan at nababalutan ng makapal at malakit na laway na inilalabas mula sa medyo malalaking glandula ng laway. Pinipisil ng anteater ang dila na may insekto sa matigas na ngalangala bago lunukin para madurog at mapadali ang paglunok. Hindi rin ito naglalabas ng hydrochloric acid sa tiyan, di tulad ng tao. Para makatulong sa pagtunaw ng pagkain, umaasa sila sa formic acid na taglay ng kanilang diet na karamihan ay langgam. Ang IUCN Red List ay nag-uuri sa higanteng anteater bilang vulnerable dahil sila ang pinakananganganib na mammal sa Central America at extinct na sa Guatemala, El Salvador at Uruguay. Tinatayang 5,000 na lang ang natitirang higanteng anteater sa mundo. Isa sa pinakamalaking banta sa kanila ay ang pagkawala ng tirahan sa damuhan. Malaking banta ito dahil palaging sinusunog ng mga nagtatanim ng tubo ang taniman, nakaapekto sa mga gawi ng mga anteater. May ilang tao na nangangaso sa kanila para gawing pagkain habang ang iba naman ay pinapatay sila dahil itinuturing nilang peste ang mga anteater. Isa pa, mababa ang kanilang kakayahang magparami. Sa Brazilian Cerrado Biome, kung saan napakaraming kalsada ang sumira sa kanilang tirahan, marami sa kanila ang namamatay dahil sa mga sasakyan sa kalsada. Ang mga cougar at jaguar ang kanilang mga natural na mandaraget. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.